Magandang hapon po mga kapatid. Magsilod tayo natin pong tasanin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa lisang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagdalihan ng mga kaloob na ibigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsinayo tayo. Ngayon ay dakilang kapistahan ng banal na Santa Cruz at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Arellano. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Tayo nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Wala hanggang pag-ibig na nagmamagitan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nilikha tayo ng Diyos upang ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig. Nang magkasala ang tao na dumungis sa pag-ibig na ito, nagkatawang tao ang anak at dininig ang kasalanan upang ibalik sa atin ang karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Pinagpapatuloy ng Espiritu Santo ang gawain ng anak sa kanyang simbahan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristong Panginoon. Kaya aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat sa pagliliwang ng banal na paghahay na nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo Kaya kami. nga naman, Panginoon, ipakita mo ng pag-ibig mong wagas, kami lingapin at sa kahirapan ay iligtas. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaligtasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan sa iyong pagsusubo sa salitang Diyos na totoo at maasahan sa pagbibigay mo ng Espiritu na nagpapabanal sa sanlibutan. Ipinahayag ang iyong kahiwagang dakila sa sakatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwa ay pagkaloob mo aming maitangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahin lubusan ay iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa mga magitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inilalarawan sa aklat ng mga kawikaan na ang karunungan ay laging kaisa ng Diyos. Sinasabisag ng karunungan ito si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng mahangganan ng langit at lupay, italaga. Naroon na rin ako ng ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kailaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maniling ang liwanag poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maniling ang liwanag poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lumingning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maniling ang liwanag poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, ang lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maniling ang liwanag poon sa sangkalupaan. Inilalarawan ni San Pablo sa mga taga-Roma ang kaloob ng banal na santatlo sa mga Kristiyano, kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa tulong ng Espiritu Santo. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo
dahil sa pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magpilay sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Para alam niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, at ang kaya ko sinasabi sa akin nagmumula ang ipahahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magsipo na po ang lahat. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal kapatid, good afternoon. Siyempre, mag-iingat yung mga tatay. No? Happy Father's Day! Palapakan natin ang Panginoon. Mga minamahal ko kapatid, ngayong linggo, napakagandang pagnilayan po natin ang isang salita na ating isinasagawa sa simbahan ngayong mga panahon na ito. No? Simulan ni Pope Francis at pinagpapatuloy ni Pope Leo. Ano yung salitang ito? Yung salitang synodality. Pakiulit po. Synodality. Siguro, ilang beses na natin naririnig yan sa Ebanghelyo. At napakaganda na ngayon ay pag-usapan at pagnilayan natin. Sa unang tingin, parang malalim o technical yung salitang synodality. Pero, sa puso ng salitang ito ay isang napakagandang paanyaya sa ating lahat na ang paglalakad ng magkakasama-sama. Iyan ang kahulugan ng synodality. Synodos, sabihin, naglalakbay, naglalakad ng magkakasama-sama. Walang nauuna, walang nahuhuli,
lahat ay magkakasama. Iyan ang synodality. Mga minamahal ko kapatid, ito po ang diwa ng pagiging isang simbahan. Ang synodality, magkakasama. Ang nakikinig sa isa't isa. Ang magdamayan, ang magsama-sama, at pagtutulungan patungo sa landas ng Diyos. Amen? Kaya po ngayong linggong ito, ngayon din po ay tinatawag nating BEC Sunday. Diba? Binibigyan ng pansin ang ating mga kawan. Kaya dito po sa ating pamayanan ng San Agustin, buhay na buhay po tayo, di po ba? Amen? Amen. Kasi buhay ang BEC, buhay ang kawan, buhay ang pagmamahalan. Kilala na niyo ang isa't isa. Diba? Tingnan niyo katabi mo. Ayan, diba? Yan pa rin katabi mo last Sunday. Diba? Oo. Magkakakilala na tayo. At iyan ang paanyaya ng simbahan. Tayo ay maging kasinodality ng isa't isa. Tayo ay maging kakapwa manlalakbay ng isa't isa. Walang nauuna, walang naiiwan, kundi tayo ay sama-sama naglalakbay. At ang magandang paraan, sa magandang paraan narinig po natin yung kahulugan ng synodality sa mga pagbasa nito na ipinapakita na ang unang nagturo sa atin ng synodality ay ang Diyos mismo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ipinaparamdam niya sa atin, ipinapakita niya sa atin na ang Diyos ay hindi Diyos na malayo, kundi meron tayong Diyos na nakikilakbay, nakikinig, at sumasama sa ating mga karanasan. Diba? Meron tayong Diyos na palagi natin nakakausap sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Diba? Kahit nga sa pagkain, kinakausap niyo ang Diyos. Diba? Ang paborito yung kadasal, bless us, O Lord. Kasi dyan lang nagdadasal. Kumakain 5 times a day. Eh, di ba? Parati natin nakakausap, naranasan, nadadama ang ating Panginoon. At sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Kawikaan, nakita po natin na ang Diyos ay kasama natin simula't simula pa. Simula pa ng likhain ng mundo, ang bundok, ang lahat ng bagay. Kasama na natin siya. Hindi niya tayo nilikha at iniwan na lang basta-basta. Diba, nilikha ka niya, tapos ikaw na bahala dyan. Bahala ka sa buhay mo. Diba, hindi naman gano'n ang Diyos. Dinalang niya tayo, simula sa pulpa lamang, na mayroong layunin. Alam niya yung dahilan bakit niya nilikha. Meron siyang purpose para sa atin. Meron siyang pagmamahal ng tayo ay likhain. At buong pagkalingat, pagmamahal niyang ginawa iyon. Kaya katulad ng isang ama na may pangarap sa kanyang anak, di ba gano'n naman yung mga tatay, di ba? Isip gusto mong maging sa anak mo. May pangarap siya. Kaya nagsusumika para sa pangarap ng anak. Di ba? Ang Diyos ay lumalang ng isang mundong puno ng kagandahan upang magkaroon tayo ng mundong magandang tirahan. Yan ang Diyos natin. May pangarap siya sa atin. Kaya nilikha niya ang lahat ng ito para sa atin. Iyan ang Diyos natin. Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos Ama na puno ng kagandahang loob para maiparamdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Kaya kapag tayo ay sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaramdam ng tila wala ng halaga ang ating buhay, alalahanin natin, may Diyos Ama na lumalang sa atin. May Diyos Ama na lumikha sa atin at kailanman hindi niya tayo iiwanan. Amen?
Kaya mga minamahal ko kapatid, ang Diyos Ama ay nakikiisa sa atin. Na siya ay kasama natin simula pa nung tayo ay kanyang likhain. At sa pangalawang pagbasa, nakita po natin mula kay San Pablo na ipinakilala sa atin ang Diyos Anak, si Jesus, na hindi lamang nanatili sa langit, kundi bumaba siya upang lumakad kasama natin, di ba? Tuwing Pasko, pinagdiriwang natin yung misteryo iyan. Ang Diyos Anak ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Yung hangin na meron ng mundo, yun din ay kanyang nilasa. Yung lupa na ating tinatapakan, yun din ang kanyang tinapakan. Yung mundo na ating kinagalawan, yun din ang mundo na kanyang ginilawan. Kaya masasabi po sa natin na si Jesus, ang Diyos Anak, alam niya yung pinagdadaanan natin. Alam niya yung mga sakit na karanasan natin. Nauunawaan tayo dahil siya ay naging tao. Alam ni Jesus ang ating pinagdadaanan. Nakikisala siya sa ating hirap. Nagmahal siya ng mga makasalanan. Nag-alay siya ng kanyang sarili sa krus. Nagpatawad siya ng mga mahihina. Tulad ng isang amang handang isakripisyo, ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, diba? Hanggang magsakripisyo yung ibang mga tatay. Diba? Nagpupunta pa ng abroad, nagbabanat ng buko. Diba? Para sa kanyang minamahal na pamilya. At si Jesus ay nagmahal. Katulad ng mga ama. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Sa pag-aalay niya sa krus upang tayo ay mailigtas. At sa kanya natutunan natin, kay Jesus natutunan natin na ang pag-ibig na hindi lumalayo kapag nahihirapan. Si Jesus ang perfect example nun. Kahit na mahirap ang sitwasyon, hindi niya tayo susubukan. Iyan ang tunay na Ama. Kaya sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na darating ang Espiritu Santo, ang Diyos na magtuturo sa atin ng buong katotohanan. Siya ang patuloy na gumagabay sa ating simbahan hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sa ating mga puso, sa ating mga konsensya. Siya ang bumubulong sa atin sa bawat panalangin, sa bawat katahimikan ng ating pagdadasal. Kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, ang Espiritu Santo ang kumakausap sa atin. Siya ay buhay. Siya ang nagbibigay inaw sa gitna ng mga kalituhan natin sa buhay. Sa mga pagsupok ng ating buhay, siya ang nagtuturo sa atin ng tamang landas. Hindi tayo iniwanan ng Espiritu Santo. Kaya masasabi po natin, nariyan ang Diyos, ang Espiritu Santo, kasama natin. Siya ay nakikilakbay sa atin. Dinadamayan niya tayo sa lahat ng oras ng ating buhay. Diba parang ang Espiritu Santo ay parang isang ama na hindi palaging nagsasalita, pero alam mong nariyan, nagpabantay, nagtuturo, at nagtutulak sa ating patungo sa kabutihan. Diba ganun ang Espiritu Santo? Nandiyan lang. Tahimik lang. Pero, palaging gumagabay sa atin. Kaya mga minamahal ko kapatid, ang lahat ng ito ay mas tumitibok po sa puso natin dahil pinagdiriwang po natin ang Father's Day. No? Napakagandang pagkakataon sa pagdidilay ng synodality, ang paglalakad ng magkakasama ay may pagpapasalamat din natin ang mga ama sa ating buhay na hindi lang nagsalita ng pagmamahal, kundi lumakad, nagpakita kasama natin ng pananampalataya at buhay. Ang mga ama na nagturo sa atin ng disiplina, ng tiyaga, ng dasal, ang mga ama na tahimik na nagsakripisyo,
Lalahanin niyo po yung mga tatay ninyo. Kahit mga sumakabilang buhay na. Sa kanilang pagtatrabaho, pagkapatawad, pananatili, sila ang mga naging larawan ng Ama sa Langit sa sakripisyo ng pag-ibig ni Kristo at ng gabay ng Espiritu Santo. Kaya sa mga ama po na naririto, salamat po. Palapakan natin yung mga kapatid. Sa bawat araw na lumalakad kayo kasama ng inyong pamilya, kahit mahirap, iyan ay larawan ng Diyos na lumalakad kasama ng kanyang bayan. At kung kayo man ay napapagod, huwag kayong matakot, kasama ninyo ang Diyos sa inyong pagiging ama. At para sa mga nawalan ng mga ama, o may sugat dahil sa mga pasaway na ama, no? Naway matagpuan ninyo sa Diyos ang isang ama na kailanman hindi nagkulang ng pagkalinga. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi Diyos na nagmamasid lang sa langit. Siya ay Diyos na lumalakad kasama natin. Amen? Kapira akong kanta dati, di ba? Anong kanta? God is watching us. God is watching us. God is watching us. God is us. Ang Diyos ay hindi tumitingin lang at mamasid mula sa malayo, kundi ang Diyos ay kasama natin dito sa mundo. Siya ay kasama natin. Siya ay nakikilakbay sa atin, sa ating mga pinagsusubikapan. Siya ang Diyos ay kasama natin mula sa paglikha, sa kanyang pagliligtas, at sa araw-araw niyang paggabay. Ito po ang tunay na synodality. Ito po ang paanyaya sa atin. Huwag tayong lumakad na mag-isa dahil hindi tayo kailanman nag-iisa. Lumakad tayo kasama ang Diyos. Lumakad tayo kasama ang isa't isa. Lumakad tayo ng may pagmamahal, pakikinig, pagmamahal at may pananampalataya. Ito ang daan ng Ama, ito ang daan ng simbahan, at ito po ang tunay, ito ang daan na tunay ng tunay na buhay. Amen? Mga minamahal na kapatid, ayun po ay kapistahan, dakilang kapistahan ng ating Diyos na tatlong persona. Ang ating Diyos na may tatlong persona sa isang Diyos. Kaya sa araw-araw nating buhay, tayo ay manalangin, magtiwala, at hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. Amen? Napakan natin ang Diyos. Ipakayag po natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay si Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Tao siya na ng Espiritu Santo, pinangalan ng Santa Maria Virgen. Pinapakasakit ni Concho Pilato, pinako sa krus ng kahit-hindi, nanaot sa kailangan ng mga lima, na may atong araw na buhay ng mag-ibig, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tulad mula tayo dito at tuto sa mabubuhay at mamatay ng tao. Sumasampalataya naman po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga kayatao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging na palaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Kristo. Ama namin magmahal, tulungan mo kami maging bukas at pasunuri sa paggalaw ng Espiritu mo, pagtitiwala kami ng madalangin. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami. Sa diwa ng pakikipag-iig ng Diyos, maging halimbawa nawa ng kanyang katapatan at pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami.
Bukawin nawa ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang aming mga pinuno sa pamahalaan at mga mamamayan upang sama-sama tayong kumilos para sa kaunlaran at katatagan ng bansa. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami. Tulad ng iisang Diyos sa tatlong persona, matamo nawa ng bawat pamilya ang isang mapagmahal na ugnayan. Mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at anak ang isa't isa. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa piling ng Diyos, yakapin nawa ng Diyos sa kanyang pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang kahilingan ng mga humihingi sa atin ng panalangin. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, tingin mo kami. Kapag mahal na Ama, minamahal mo kami sa simulat-simula, alamang sa pamamagitan ng iyong salita at Espiritu at nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabay at pabalik sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po. Manalangin kayong mga kapatid ng mga paghahain natin ay kalugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon ang iyong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapaluhan niya at karangalan sa ating kapamiluan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Kayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon na sulambanan. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo mula sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming na siya ay pasalamatan. Ama
Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaya sana iyong anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay diniliba sa pag-abis mo. Ano pat kahit tatlo ay isang Diyos na totoo, ang katakilaan mo ipinahihiwati upang aming panaligan ay siya rin namang sinasampalatayanan. Tungo sa iyong anak at Espiritong Banal, pagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel siya ay pagpuli sa iyo. Na walang mungkay, sa kalangitan kami nagpupuni sa iyo kadakilaan. Magsilong po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niyang pinagpilisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, inilabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo at bago. At ang aking ipan ng aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat sa iyo patawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa hirap inihain, bilang pagkain inumin, inasa sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Milo Hubert, aming obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kami lahat ang mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. Isa na ang kanyang kabilang na puso, isa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Ayun at magpapalagay.
Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo ang aming kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo tungayan mo, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Alis lang ang kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos. Alis lang ang kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, nag-alis na mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapalat tayong inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako nakatapat na magpag-inisip. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Thank you.
para sa mga anunsyo. Ipinapaalam po magsilod po tayo at ating panalangin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw din ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming magutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ng Kristo sa krus, nang malugod din nawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan sa hiling namin kaming laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may mananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga anunsyo. Ipinapaalam po sa lahat na nagsimula na ang ating English Mass tuwing linggo sa ating parokya. Ito po ay ginaganap tuwing ika-10 ng umaga. Inanyayahan po ang lahat na nais makaisa sa pagdiriwang. Ang schedule po ng Hawang Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. June 18, 4 p.m., Kawan Our Lady of Lourdes, June 19, 4 p.m., Kawan San Vicente Ferrer, June 20, 4 p.m., Kawan St. Benedict. Pinihikayat po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na dumalo sa banal na misa. Sa Hunyo 21, 2025, ay bubulikain ang Feast of Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng Corpus Christi Procession sa ganap na 2:30 p.m. Inanyayahan po ang lahat na dumalo. Simula po sa Hunyo 21, kapistahan ng Corpus Christi, ang pag-tuwing consecration ay magsisimula pagkatapos ng Santo, Santo, Santo at magtatapos pagkatapos ng Amen. Inanyayahan po ang lahat ng kiisa ng buong galang at debosyon. Maraming salamat po. Inanyayahan po ang lahat ng mga tatay na pumunta sa harapan para sa pagbabasbas. Magsitayo na po ang lahat. Mga tatay po, inanyayahan po dito sa harapan para po sa blessing. Mga tatay. Mga daddy. Ang Father's Day. Panalangin tayo para sa ating mga tatay. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, noong iyong pinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos. Iloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hinihiling namin ang iyong pong pagabasbas na iyong pong basbasan ng lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia. Pagkalooban mo po sila ng lakas
buhat sa iyong pag-ibig, sa iyong banal na Espiritu, upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagsadyaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin din inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang magustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpang pananagutan sa sakramento ng kasal. At iadya mo po sila sa lahat ng anumang uri ng sakuna, karamdaman at karamdaman ng pangangatawan. Ito'y hinihingi namin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Okay, palakpakan po natin ang mga Happy Father's Day po. Hindi po, mabalik tayo balik sa upuan. Ang minamahal kong kapatid, katulad po ng announcement, sa Thursday at sa Friday po ang ating Kawan Mass, no? Sa ating po pamayanan. Magkita-kita po tayo. See you. Dahil sa Sunday po ang ating Corpus Christi, meron po tayong Eucharistic procession mula sa ating simbahan. Pero po ay motor aid. Kaya, ako po ay dala ko po yung Santisimo Sacramento. Nalibot po tayo sa lahat ng area ng ating simbahan. Kaya po simula 2:30, alis po kami doon at dadaanan po tayo dito. So, kaya dahil na po mga bago mag-alas 3, idadaan po dito yung Eucharistic procession. No? Kapag dumating dyan, o nakita niyo po, dumuhod po tayo. Okay, so kung gusto niyo po, maglagay po kayo ng mga imahe sa harapan para mabasbasan. Ano po yun. So hanggang doon po tayo sa dulo, babalik po tayo galang para sa punta po ng Apubay at ng Gateway. Maraming salamat. At isa pa last, mula po Sunday, instruction po ng ating mahal na obispo na tayo po ay luluhod mula pagkatapos ng Santo hanggang Amen. No? So, wala pong tatayo pagkatapos po ng iba ng misteryo ng pananampalataya. Kaya po sa po, dito pa rin may dalang isa't isa, pati ng commentator na tayo po ay luluhod hanggang Amen. Bakit po? Ito po ay kaugalian noon pa. Hindi nabalik lang po. At kung papansin niyo po kayo sa mga probinsya, ganun po ang ginagawa. So para magkaroon ng isang gawain sa buong Pilipinas, binabalik po natin ang pagluhod hanggang Amen. Maraming salamat. Amen? Amen. Ayun po ay kapistahan ng ating Diyos, tatlong persona ng iisang Diyos, ang Diyos na kasama natin sa ating buhay. Hindi siya malayo, kundi pinaparamdam niya ang presensya natin, presensya sa ating araw-araw. Kaya dapat tayo magtiwala, manalig, at huwag mangamba dahil tayo ay merong Diyos na kasama araw-araw.
Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, balain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa atin. Kapagsalamat sa'yo sa Panginoon, na siyang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Dahil mahal at malapit upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, nagkasalanan.